pagkubkob sa San Ignacio. Ang San Ignacio, isang maliit na bayan sa baybayin ng Pilipinas, ay kilala sa tahimik nitong mga dalampasigan at masiglang pagdiriwang. Ngunit isang gabi, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, napansin ng mga residente ang kakaibang liwanag na nagmumula sa kabubatan. Isang nakakatakot na berdeng liwanag, tumitibok na parang puso. Ang mga matatanda ay nagbulong ng mga alamat tungkol sa kaluluwa ng kadiliman, mga espiritong isinumpa noong unang panahon. Ngunit walang naniwala hanggang sa bumangon ang mga patay. Sa una, mga bali-balita lang, mga mangingisdang nawawala, mga anino sa kabubatan na gumagalaw ng hindi pangkaraniwan. Pagkatapos, ang mga sigaw ang bumalot sa tahimik na gabi. Tumanggap ng mga desperadong tawag ang lokal na pulisya na pinamumunuan ni Senior Inspector Ramon Mendoza. Mga patay gumagalaw sila. Agad nagtipon si Ramon at ang kanyang 15 tauhan, armado ng E-16 na rifles at mga shotgun, bagamat karamihan sa kanila ay hindi pa nasubok sa tunay na labanan. Sa kanilang pagdating sa bayan, nagkalat na ang mga bangkay sa kalye, ang ilan ay patay na, ang iba ay muling bumangon, ang kanilang mga mata ay kumikislap ng berdeng liwanag. Unang alon ng labanan. Nagbunsod ng depensa ang mga pulis malapit sa plaza. Isang alon ng mga undead ang nagmula sa kabubatan. Ang kanilang mga galaw ay putol-putol, ngunit may layunin, ang kanilang mga nabubulok na katawan ay bumagsak ngunit muling tumayo. Binuksan ng mga pulis ang kanilang mga baril. Ang unang putok ng bala ay napakalakas, hinapak ng mga bala ang nabubulok na laman. Ang ilan ay bumagsak, ngunit marami pa ang patuloy na umusad, gumagapang kahit nawala na ang kanilang mga binti. Sigaw ni Ramon, tamaan ang ulo. Huwag niyo silang hayaang makalapit. Ang rookie na si Luis ay nataranta at walang habas na nagpaputok. Mag-focus ka, sigaw ni Ramon habang hinila siya pabalik. Nanigas si Luis nang may undead na sumugod sa kanya. Agad na binunot ni Ramon ang kanyang bolo at mabilis na pinugutan ang nilalang. Ambush sa kabubatan. Habang napipigilan ng mga pulis ang unang alon, isang bagong tunog ang narinig mula sa kabubatan, isang nakakakilabot na chant. Mula sa dilim, lumitaw ang mga nilalang na nakasuot ng sinaunang tribal armor, ang kanilang mga kalansay na kamay ay may hawak na armas na gawa sa buto at bato. Hindi lang sila basta undead, sila ay mga mandirigma, buhay muli dahil sa mas madilim na kapangyarihan. Ang isa sa kanila ay sumugod kay Officer Maria Santos, may hawak na kalawangin na sibat. Naiwasan niya ito at tinamaan ng shotgun ang ulo ng nilalang. Bumagsak ito, ngunit bago pa siya makapag-reload, isa na namang nilalang ang umatake. Sinaksak niya ito gamit ang kanyang kutsilyo, ngunit ang lakas nito ay di pangkaraniwan. 3 pulis ang kinailangan upang mapabagsak ito. Mag-backup tayo sa simbahan, sigaw ni Ramon. Umatras ang mga pulis, patuloy na nagpapaputok upang protektahan ang kanilang pag-atras. Sa daan, marami silang nasalubong na mga residente na tumatakas. Sinama nila ang ilan sa linya ng depensa. Depensa sa simbahan. Ang mga nakaligtas ay nagtipon sa lumang simbahan ng San Ignacio na itinayo pa noong panahon ng Kastila. Ang makakapal na pader nito ay pansamantalang proteksyon, ngunit walang tigil ang mga undead. Pinupukpok nila ang kahoy na pinto, at ang kanilang mga ungol ay umalingaw-ngaw sa gabi. Padre, alam niyo ba kung ano ito? Bakit sila nandito? Tanong ni Ramon kay Father Enrique, ang pari ng bayan. Namumutla at nanginginig, ipinakita ng pari ang isang sinaunang pergamino. Ang lupang ito ay isinumpa noong unang panahon. Nang masakerin ng mga sundalong Kastila ang isang tribo rito, ang kanilang shaman ay nanumpa ng paghihiganti. Ang mga espiritu ay naitali sa isang ritual, ngunit may mayroong isang tao na bumasag sa selyo. Bago pa man makasagot si Ramon, bumigay ang pinto. Bumaha ang mga undead sa loob ng simbahan, ang kanilang kumikislap na mga mata ay nagbibigay liwanag sa dilim. Hinagis ni Maria ang isang molotov na gawa sa bote ng alak pangkomunyon. Oras na para sa banal na apoy, sabi niya habang pinapanood ang apoy na sumiklab sa mga nilalang. Bumagal ang kanilang paglusob, ngunit hindi ito sapat. Huling pagtindig. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang isang figura sa pinto. Balot sa madilim na balabal, may mga tribal tattoo, at may hawak na tungkod. Ang shaman.
Tumayo itong matikas, ang kanyang kalansay na mukha ay natatakpan ng maskarang kahoy. Itinaas niya ang kanyang tungkod at nagsimula siyang bumigkas ng sinaunang dasal. Ang mga undead ay bumilis, tumibay at mas naging mabagsik. Pinaputukan ni Ramon ang shaman, ngunit tila dumadaan lang ang mga bala rito. Hindi ito ordinaryong kaaway, sabi ni Father Enrique. Kailangan nating sirain ang kanyang tungkod, iyan ang kanyang pinagmumulan ng lakas. Tumango si Ramon. Protektahan niyo ako, sigaw niya. May hawak na bolo sa isang kamay at kalasag sa kabila, sumugod siya patungo sa shaman. Ang mga undead ay sumugod din, ngunit ang kanyang mga tauhan ay walang tigil sa pagpapaputok, pinabagsak ang sinumang pumipigil sa kanyang daraanan. Nang marating ni Ramon ang shaman, nagkatinginan sila. Biglang bumigat ang hangin at bumaba ang temperatura. Sa isang malakas na sigaw, binagsak ni Ramon ang kanyang bolo, tinamaan ang tungkod ng shaman at nabasag ito. Sumigaw ang shaman ng nakakakilabot na tinig habang ang kanyang katawan ay naging abo. Ang mga undead ay bumagsak ng sabay-sabay, ang kanilang kumikislap na mga mata ay namatay. Bumagsak ang katahimikan sa San Ignacio, tanging ang mga hikbi ng mga nakaligtas ang maririnig. Ang kinabukasan. Pagsapit ng umaga, ang bayan ay tila isang libingan, punong-puno ng abo at bangkay. Sa 15 pulis, 7 lamang ang nakaligtas. Nakaupo si Ramon sa mga hagdan ng simbahan, duguan ngunit buhay. Lumapit si Father Enrique, hawak ang mga piraso ng nabasag na tungkod. Kailangang ibaon ito, malayo sa lugar na ito, sabi ng pari. Tumango si Ramon. At kailanman, huwag nang babalik dito. Ngunit sa kanilang pagtalikod, isang mahinang berdeng liwanag ang kumislap sa kabubatan, at isang bulong ang narinig sa hangin, hindi pa kami tapos.